Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, matinding pagsubok ang aking kinakaharap sa mga panahon na iyon, lalo na nung malaman ko ang sanhi ng sakit ng aking asawa. Akala ko, Mommy Onyx, simpleng lagnat at simpleng rashes lang iyon. Hindi pala. Ini-explain sa akin, Mommy Onyx, ang bawat detalye ng sakit ng aking asawa, Mommy Onyx, ng doktor na gumagamot sa kanya. Hindi ko alam, Mommy Onyx, kung saang kamay ako kukuha ng malaking halaga para maipagamot ang aking asawa. Subalit nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos, Mommy Onyx, dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming buhay, Mommy Onyx, hindi pa rin niya kami pinabayaan. Dahil sa panahon na iyon, Mommy Onyx, nagtatanggalan ng mga tao ang aming kumpanya na aming tinatrabahoan ni Verhel sa panahon na iyon at isa kami sa natanggal doon. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na tumutulong sa amin sa panahon na iyon, Mami Onyx. At simula sa araw, Mami Onyx, na na-admit si Verhel, hindi na siya nakalabas doon. Nanatili siya doon para magpagamot, Mami Onyx. Hanggang sa bakit kaya lagi nakatitig sa akin si Verhel? Kahit saan ako pupwesto, nakatitig siya sa akin. Kung may gusto siyang sabihin, dapat sabihin na niya. Ate, kayo na muna ang bahala dito kay Verhel. Pupunta muna ako sa pharmacy. At kukunin ko na rin yung x-ray niya para ipakita sa doktor kung anong resulta ng x-ray niya. Sige ho. Sige Vicky, balik ka kaagad. Ako na munang balik dito sa kapatid ko. Sige ho. Balik na ako doon. Nabili ko na yung mga niresita ng doktor at nakuha ko na rin yung x-ray niya. Balik na ako doon kina Verhel. Para na rin maipakita sa doktor ang x-ray na dala-dala ko ngayon. Sandali. Bakit wala na dito si Verhel? Excuse me, miss. Nurse? Maaari ko bang malaman kung nasaan yung pasyente na nakahiga dito kanina? Pumunta lang ako sa pharmacy at kinolekta yung x-ray niya. Pagbalik ko dito, wala na siya. Alam niyo ba kung nasaan? Kayo ba yung asawa ng pasyente na nakahiga kanina dyan? Ako nga ho. Nasaan ho siya? Ikinalulungkot kong ibalita sa iyo, Mrs. Pumanaw na ho ang iyong asawa. Dinala ho siya sa morgue para doon linisin. At doon niyo na rin po siya kukolektahin. Sige ho. Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas lang niya kanina. Yun siguro yung dahilan ng pagtitig niya sa akin. Yun siguro yung paraan na pagpaalam niya. Diyos ko. Wala na si Verhel. Wala na si Verhel. Vicky, magpahinga ka muna. Kitang-kita sa iyong katawan at mukha na masyado kang pagod. Yung mga bata, gusto mo bang paunahin na natin pauwi sa Leyte? At tayo na lang ang sasabay sa kabaong ni
Virgel pauwi sa Leyte pag natapos na yung bagyo. Anong gusto mong gawin, Vicky? Yung bunso na lang, Nay. Yun na lang yung ipadala sa kanila. At isabay ko na yung 3 bata sa pagbiyahe pauwi ng Leyte. Kasama ng kabaong ng tatay nila. Dahil kung sakali man na may mangyari sa biyahe natin, may matitirang isang bata. Hindi ko alam, Nay. Pagod ako. Ayoko mag-isip. Na siya, sige. Kung yan ang pasya mo, sige, magpahinga ka. Dahil bukas makalaway, may babiyahe na yung kabao ng asawa mo papuntang Leyte. At doon na siya bigyan ng magandang burol. Siya, sige. Pahinga ka na rin, ha? Okay lang ako, Nay. Dito lang ako magbabantay sa kabaong ni Virgel. Dito lang ako. Vicky, simula nung mamatay yung asawa mo sa ospital, hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikitang umiiyak ka. Hindi ako makaiyak, Nay, Tsaka, okay lang naman ako. Sige ho, Nay, magpahinga muna ako. Dito lang ako. Ay, Vicky, mabuti naman. At nakarating kayo dito sa Leyte nang walang problema. Alay, napakalakas ng bagyo na dumaan dito sa lugar natin. Nakikiramay ako sa kamatayan ng iyong asawa. Kailangan mo talagang magpakatatag sa panahon ngayon. Dahil meron kang 4 na anak na nakadepende sa iyo. Ay nako, talagang napakaiksi ng buhay. Hanggang dito lang talaga ang buhay ni Virgel. Oo nga po Na siya, sige. Diyan ka muna. At puntahan ko yung mga bata. Nandoon sila sa mga pinsan mo. Magpahinga ka lang dyan sa bangko. Habang binabantayan yung kabaong ng asawa mo. Sige, dyan ka lang muna. At ako na rin ang bahala sa mga bisita na pumupunta dito sa funeral ng yung asawa. Magpahinga ka lang, ha? Sige, kailangan mo yan. Sige ho, Nay. Diyos ko. Kayo na ho ang bahala sa akin. Sa amin ng aking mga anak. Inaantok ako. Dito lang ako sa may bangko. Uupo at Bakit? Bakit hindi ako makagalaw? Hindi rin ako makasigaw. Pero gising naman yung mga mata ko. Diyos ko, bakit hindi ako makagalaw? Naririnig ko yung mga tao. Nakikita ko yung mga tao pero hindi ako makagalaw. Ano bang nangyari sa akin? Diyos ko, Lord, ano bang nangyari sa akin? Nakatulog ba ako? Gising ba ako? Ano ito? Ano itong pakiramdam na to? Pilit kong igalaw yung mga paa ko pero di ko magalaw. Para akong dinaganan ng malaking bloke na ice. Diyos ko, Lord. Naigalaw ko na unti-unti yung mga kamay ko. Babangon ako. Nakatulog ako. Diyos ko, Lord.
Ano yun? Ano nangyari? Pilit kong igalaw yung mga paa ko pero di ko magalaw. Para akong dinaganan ng malaking bloke na ice. Diyos ko, Lord. Naigalaw ko na unti-unti yung mga kamay ko. Babangon ako. Nakatulog ako, Diyos ko, Lord. Ano yun? Ano nangyari? Vicky. Okay ka lang ba, anak? Bakit namumutla ka? Okay ka lang ba? Ha? Nay, nanaginip ako. Hindi daw ako makagalaw. Naririnig ko ang mga tao pero hindi ako makagalaw. Nakikita ko naman yung mga tao. Gising ako. Bukas yung mga mata ko pero hindi ako makagalaw. Tapos biglang may malamig na dumagan sa akin na napakalamig na parang ice. Kaya ako nagising. Binangungot ka, anak. Baka ginising ka ni Verhel. Yung bloke na ng ice na dumagan sa katawan mo na sabi mo na sobrang lamig. Baka si Verhel yun. Ginising ka niya, anak. Dahil siguro may mga anak kayo na ayaw niyang mangulila sa ina. Kung mawala ka, wala na rin yung asawa mo. Paano na lang yung mga anak mo? Kaya siguro, ginising ka ni Verhel. Kaya kahit pumanaw na siya, ililigtas ka pa rin niya. Ganun ka niya kamahal, anak. Mahal kayo ni Verhel. Verhel.